Ayon sa isang pag-aaral, halos kalahati ng mga batang nasa public schools sa Pilipinas positibo sa bulate o chronic worm infection. Pasintabi lamang po sa mga manunood, ang mga bulate daw pong yan pwedeng bumara sa bituka, baga, bibig at iba pang bahagi ng katawan ng bata. Live mula sa Quezon City, my report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, bagaman malimit ay asymptotic o walang senyales ang pagkakaroon ng worm infection o bulate sa tiyan. Gaya na nabanggit mo, ang worst case scenario daw nito ay ang pagbabara nito mga parasites sa baga o kaya naman ay sa sikmura. Kung sa imahinasyon nga naman, wala na yatang tatalo pa sa mga bata. Sa tabing kalsada sa Quezon City kanina, namataan namin ang mga paslit na ito, libang na libang sa kanilang nilikha. Mga animoy ilog na kinahig sa lupa, mala dam system na pinagtumpok-tumpok na putik, at may irrigation pa. Pinapataas. Yung Putik. tapos, Para di tumapong tubig. Para lumusik yung tubig dito palabas. doon sa straw. Opo. Masaya nga sila kung titingnan. Yun nga lang, ang kanilang gamit, kamay, ang water supply, tubig kanal. At sa gitna ng paglalaro, nakuha pang magmerienda ng batang ito. Sa kabila ng inosenteng katuwaan, ito ang nakakalungkot. Anong pwedeng makuha na sakit pagka ganyan sa tubig? Agnat. Dahil? Saan galing? Ay, nandaga. Bulate. Bakit naglalaro pa kayo? Siyempre, masaya lang. Hindi pa naman po ako nakakasakit eh. Ang 3 taong gulang na batang ito, bantay sarado ng kanyang nanay. Hindi pa raw kasi matiyak kung paano niya nakuha. Pero meron daw itong alaga sa tiyan. Kasi sabi niya, kati-kati daw. Ayun nga, nakita ko may bulati, manipis. Tapos mahaba, malagkit. Mas matindi naman ang inabot ng batang ito. Sa sobrang dami ng kanyang alaga, lumabas ang mga ito sa bibig at ilong nang painumin siya ng deworming pill. Pagagabi, nagawasan siya usa. Sa baba na ito, ka na mas iyang unlan. Yung pagka, kuhan ato, pagka buntag, nagawasan siya sayang lubot, ubay-ubay ito, mga gagmay. Magbihon na ito, kadagko. Sa isang survey na ginawa ng University of the Philippines at Department of Health, 44% ng mga bata sa public school sa Pilipinas ang positibo sa pagkakaroon ng bulate o chronic worm infection. Katumbas ito ng halos 9 na milyong kabataan. 15 to 20% hanggang mga 70%. Overall, 44%. Pag sinabing 70%, 7 out of 10 na mga bata ay mayroong alagang worms. Ito ay nagiging sanhi ng patuloy na malnutrition, meaning kulang sa timbang, kulang sa taas, at kahinaan ng performance sa school. Iba't ibang uri ng bulate ang pwedeng mamahay sa sikmura ng tao, mula sa maninipis at maiikling vermicularis hanggang sa ascaris na higit na mas mahaba. Lahat ng ito galing sa mga duming maaaring nahawakan o kahit kumapit lang sa atin. Hand to mouth, no, na activity. Siyempre, kung marumi ang kamay mo, ang kuko mo, yung tendency, makukuha mo yung bulate, mapupunta sa'yo. Whether yung eggs nun, pwede kunwari meron kang open na sugat, no, papasok yun doon. Oo, tapos siyempre kung napunta na siya dun sa bloodstream niya, tuloy-tuloy na yun. Bago mo makuha yung nutrition, doon sa kinain mo, nauuna mo nang kumuha yung bulate. So, in tendency, nagiging malnourished yung tao o yung bata. At kung akala ng marami, sa lagusan lamang ng dumi, maaaring dumaan ang mga parasite na ito. Ayon sa mga doktor, kahit sa ang butas ng katawan at sa pinakamalalang kondisyon. Yung bulate lumabas sa daanan ng hangin, pwedeng magbara doon yun at ikamatay ng tao. Ngayon, kung halimbawa naman ay mag-form, yung maipon lahat itong mga bulating to at mag-form ng bezoar na tinatawag natin, babara yun sa bituka or makakapag-cause ng intestinal obstruction. Sa bibig, sa ilong. Sa tenga, wala pa naman ako nakita pero posible din yun.
Jessica, kunin nating halimbawa itong ascaris, isa sa mga ordina o pangkaraniwan na bulate sa tiyan, na tumatagal ng hanggang 2 taon ang lifespan. Pero dahil daw mabilis mangitlog ito sa mahampa ng constant o yung malimit na exposure sa dumi, ay posible raw na panghabang buhay o lifetime itong pagkakaroon ng worm infection sa katawan, Jessica. Okay, ang problema, Cedric, kahit turo ng turo ang mga teacher at ang mga otoridad sa mga bata kung ano ang dapat gawin for hygiene and sanitation, marami sa ating mga eskwelahan walang matinong comfort room. Tama yan, Jessica. Isa sa mga bagay na ina-address ng DOH. Although sinabi rin naman ng DOH at ng UPNIH, kahit paano naman daw ay nag-i-improve tayo dahil noong 2004 ay mahigit 70% yung bilang ng mga bata o ng mga Pilipino na meron, compared sa nitong 2009 na bumaba na sa 40%. Although ang sinasabi nga ng UPNIH, hindi pa daw ito enough sa standards ng WHO naman, World Health Organization, na nire-recommend ito is 20% dapat na maibaba itong bilang ng mga may bulate, Jessica. Ang pampurga, Cedric, dapat libre, di ba? Pwedeng makuha sa health center, mga ganun ba? Yeah, Jessica, yung isang case study natin kanina, ang binabanggit niya is para daw itong tablet na chewable para sa mga bata. Hindi nila iisipin na ito ay gamot dahil masarap daw para sa panlasa ng mga bata. Ang problema, even yung mga authorities ay nire-recognize itong problema na ito. Meron daw mga parents na natatakot sa di umano'y side effect nito na yung mga bulate, kasintabi sa mga kumakain ay lumalabas sa ilong or sa tenga or sa kung ano pang butas ng katawan. Ang sabi ng mga otoridad, this is a natural phenomenon daw. Talagang reaction nito. Pero hindi naman daw laging ganito yung case. Pero ang sinabi nila, kahit naman daw hindi mag-react itong mga bulate sa gamot na ito, talagang hahanap sila na malalabasan. So why not mag-taken ka na rin ng deworming tablet para at least mas ligtas, Jessica? Okay, so dapat sabihin sa mga magulang na kapag lumabas yung bulate, that's a good sign kaysa naman manatili sa katawan ng kanilang mga anak, hindi ba? Tama yun, Jessica. Sabi nga nila, it's a natural phenomenon at wala naman daw masama dito, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.